Magandang araw po muli sa atin mga sir, at i-re-upload ko lamang po ito ay tungkol po dito sa diagram ng ating Euro 150. Yan po, Euro 150 or 125, 175. Same lamang po yung kanilang wire color coding magmula sa stator, regulator, sa CDI at saka sa kanyang ignition switch at sa ignition coil. Yan po. Nagka-problema po yung ating video last time tungkol po dito sa diagram na ito. Yan. At dito po sa video na ito at mas malinaw ko po sa inyong ipapaliwanag yung mga bawat wire color coding ng ating part sa ating motor mula sa stator, rectifier at saka sa kanyang CDI. Yan po. Dito po sa kanyang stator, yan po, may 5 wire po yung galing sa kanyang stator. Meron po diyang pink, yellow, black with red, tsaka blue, white, tsaka green with white. At sa kanyang regulator, red, black, yellow, pink, green. At saka sa kanyang CDI ay may 6 wires, yung kanyang green, black, white, black, red, blue, white, green, white, black with yellow. At saka yung 4 wires sa kanyang ignition switch, meron diyang red, green, black, white, at saka black. Yan po. Mag-start po tayo dito sa kanyang stator. Yan po. Dito sa part ng kanyang stator, may makikita po tayo diyang kulay pink. Ito pong kulay pink na ito sa kanyang stator, ito po yung kanyang full wave wire. Ito pong dalawang ito, yung pink at saka yellow. Ito po ay full wave charging niya sa kanyang stator. Ito pong dalawang ito ay papunta yan sa kanyang regulator rectifier. Yan po. Unahin po natin yung pink. Papunta yan dito sa ating regulator rectifier. At sunod naman yung kanyang yellow wire. Ito rin po ay papunta sa kanyang regulator rectifier. Dahil po itong dalawang wire na ito yung kanyang full wave output ng ating stator at input sa kanyang regulator rectifier. Ito po ay full wave charging natin. Yan. Sunod naman po natin yung black with red. Itong black with red na ito naman yung supply sa kanyang CDI. Dahil ang CDI ng ating Euro 150 or 125, 175 ay primary type CDI, or kumukuha siya ng supply sa ating stator sa kanyang primary coil, yung black with red. Yan po. Itong black with red na ito ay papunta sa ating CDI. Yan. Ito pong black with red na yan, ito po yung nagbibigay supply dito sa kanyang CDI. Dahil ang CDI natin ay AC type all or alternating current. Yan po. Sunod naman natin yung blue white at green white. Itong blue white at green white, ito naman yung tinatawag nating pulser or pick up coil. Itong dalawang pong ito ay papunta sa ating CDI. Yan po. Bakit dalawa po ang wire sa kanyang pulser? Ito pong blue with white, ito naman po yung positive ng ating pulser. Tapos yung green with white, ito naman po yung kanyang negative pulser. Yang dalawang wire po yan ay papunta dito sa ating CDI. Yan po. Unahin po natin yung blue with white. Yan. Tapos yung green with white, papunta rin po sa kanyang CDI. Yan po. Yang dalawang wire po yan ay ang konektado sa ating CDI. Yung blue-white, positive ng pulser. Ulitin ko po. Blue-white, positive ng pulser. Yung green with white, yan yung negative ng ating pulser. At dito na rin po tayo sa kanyang regulator rectifier. Yan po. Mamaya na po yung ating CDI. Unahin naman po natin dito sa ating regulator rectifier. Ang regulator rectifier ng ating Euro 150, 125, or 175 ay full wave charger po siya. Meron po siyang 5 wire. Yan una. Yung kulay green sa kanyang regulator. Pag nakita nyo pong kulay green na yan, ibig sabihin po, yan po ay yung kanyang ground. Yan po. Same po siya sa Honda. Naka-pattern po ang color coding ng mga China Motors sa Honda. Yan. Same po sila ng ground wire, kulay green. Sunod natin yung pink at saka yellow. Ito po ay galing sa ating stator. Yan. Tapos yung kulay black, ito naman yung tinatawag nating accessories wire, yung black.
Bakit may kulay black sa ating regulator rectifier? Yan. Kailangan niya pong mapasukan ng 12 volt supply para po siya po ang kukontrol sa ating voltahe papunta sa ating battery para po hindi lumobo or mag-overcharge yung ating battery. Yan po, kaya kailangan po niya mapasukan ng 12 volt supply. Yan po. Itong black wire na yan, konektado yan sa ating accessories wire sa ating ignition switch. Yan po. Yan. Konekta natin sa ating ignition switch. Yan. Dito sa black wire, konektado po yan sa ating black wire. At sunod naman natin yung kulay red sa ating regulator rectifier. Itong red na ito na yung output ng ating regulator rectifier na siya nang mag-charge sa ating battery. Output po niya ay 12 volts. Yan, papunta po yan sa ating positive ng ating battery na dumaan po sa ating fuse. Yan, papunta sa positive ng ating battery. Tapos po ang stock fuse ng ating motor na Euro 150 ay 15 amperes po yung kanyang fuse. Yan po. Yan, okay na po tayo dito sa part na to. At dito naman po tayo sa kanyang ignition switch. Yan po. Sa kanyang ignition switch ay may 4 na wire. Yan po. Yung kulay red po, papunta po din yan sa ating positive ng ating battery. Yan po. Yan. Papunta po siya sa ating positive ng ating battery. Yan. Ito po yung tinatawag nating live wire. Yan po. Kahit naka-off yung ating ignition switch, lagi pong may supply itong kulay red na ito sa ating ignition switch na galing sa ating positive ng ating battery. Kapag putol ang inyong fuse, yan po. Kapag putol yung fuse na yan, wala pong supply yan kapag naka-off yung makina natin. Yan. Kapag halimbawa, pag-on mo ng iyong ignition switch, yan, nagtataka ka bakit walang siyang busina, walang signal light, walang headlight, yan po, walang brake light. Pag wala yan, i-check po natin yung ating fuse. Baka po ito ay putol. Tapos, pag putol po yung ating fuse, gagana yung ating mga accessories kapag umandar yung kanyang makina dahil konektado siya dito sa red wire ng ating regulator rectifier. Yan po. Kaya kahit putol lang yung fuse, kapag umandar yung makina, gagana pa rin yung ating mga ilaw dahil meron po siyang pinagkukuhanan ng supply dito sa ating regulator rectifier sa red wire. Yan po. At dito naman po tayo sa kulay green. Yan. Makikita nyo po sa inyong ignition switch sa mga Euro. Yan. May kulay green po. Ito po yung tinatawag nating ground. Yan. Ground po yan. Lahat po ng kulay green sa harness ng ating mga motor, konektado po yang lahat sa isa't isa, yung kulay green na yan, na nakatap sa ating negative ng ating battery at saka sa kanyang chassis. Yan po. Lahat ng ground wire, konektado po sa isa't isa at nakatap sa negative ng ating battery. At nga, yung kulay black with white sa ating ignition switch, ito naman po yung papunta sa ating CDI. Ito yung tinatawag nating kill switch. Yan po. Yan. Ito ay papunta sa ating CDI. Yan. Ito po ay ang ating kill switch. Yan po. Bakit po tinatawag na kill switch yung ating black with white sa ating ignition switch at saka sa kanyang CDI? Yan po. Diba halimbawa po, kapag ino-off nyo ang ating ignition switch, nagko-contact po yung black with white at kulay green. Yan po. Kapag napasukan ng negative yung ating black with white sa ating CDI, mamamatay po ang ating makina. Yan po. Dahil black white ang ating kill switch sa ating CDI. Kapag nag-contact silang dalawa, halimbawa, pag off mo ng ignition switch, magko-contact yung black with white at saka green. Kaya mamatay yung ating makina. Yan po. Yan po ang tinatawag nating kill switch. Yan po. Tapos ito pong kulay black sa ating ignition switch, ito naman yung tinatawag nating accessories wire. Yan po. Bakit nga ba accessories wire ang kanyang sa ating tawag dito sa ating black with white? Yan po, sa ating mga motor may iba't ibang accessories wire. Sa ating Euro ay black. Nakapattern pa rin po sa ating Honda, yung black with white. Ito yung tinatawag nating ACC wire. Yan, ACC wire.
or accessories wire na siyang sumusupply sa ating mga busina. Yan, sa ating busina, sa ating flasher relay, sa ating signal light, yan, flasher relay, sa ating brake switch, yan, sa ating brake light, yan, brake light, at sa ating headlight, dahil ang headlight ng Euro 150-125 ay battery operated, yung kanyang headlight. Yan, battery operated po ang headlight ng Euro 150 yan. Kahit hindi umaandar yung makina, basta pag inon mo yung ating ignition switch, masusupply na yung ating headlight. Yan po. Diyan po kumukuha ng supply yung ating mga accessories wire sa kulay black na yan. Kapag naputol yung black wire na yan sa ating ignition switch, mawawala ng supply lahat yung ating accessories. Yan po. Kaya pag nawala po lahat yung accessories wire natin, i-check nyo po yung kulay black wire sa ating ignition switch kung putol yung kanyang linya sa ating black wire na yan. Yan po, okay na po tayo sa ating ignition switch at dito tayo sa ating CDI. Yan. Ang natitira na lamang walang connection sa ating CDI ay kulay green. Yan. Yung kulay green na yan ay negative or ground. Yan, konektado pa rin yan sa ating harness sa kulay green wire. Yan, sa ating harness. Yan, yung black with white sa ating CDI, yung ating kill switch. Yung black with red, ito yung ating supply sa ating CDI na galing sa kanyang stator. Dahil ang ating CDI ay AC type, all alternating current. Tapos yung blue with white, ito naman yung blue-white, ito yung positive ng ating pulser. Yung green-white, ito yung negative ng ating pulser. Tapos yung black with yellow, ito naman yung papunta sa kanyang ignition switch, sa ignition coil. Yan. Pag nakita nyo sa inyong ignition coil, yung black with yellow, konektado yan sa ating CDI. Yan. Tapos yung makikita nyo, naka-body ground, kulay green, yan sa ating ignition coil. Negative po yun na naka-body ground sa ating chassis. Yan po. Sana po ay maliwanag po sa inyo yung tungkol po dito sa ating diagram sa ating Euro 150 or 125, 175. At sunod naman po nating ipapakita sa inyo ay yung CDI ng ating Euro 150. Yan. Papakita ko po sa inyo ang CDI ng ating Euro 150. Yan mga sir. Ito naman yung CDI ng ating Euro 150. Yan po. Ito yung mga bawat pwesto ng pin sa ating CDI ng ating Euro 150. Pag nakita nyo po yung dito sa part na to, yung kabilang socket may dalawang pin lang. Ito yung kanyang kill switch, yung black with white. Diyan yung nakapwesto. Tapos sa baba, ito yung primary coil natin, yung black with red. Tapos dito sa kabilang socket, sa 4 pin niya, yan sa taas, yung kanyang ignition coil. Sa taas sa kaliwa, yung kanyang pulser, yung blue with white. Tapos dito sa baba, yung ground, yung kanyang negative. Tapos dito sa baba, sa bahagi sa kaliwa, yan yung kanyang pulser, yung negative ng ating pulser, yung green with white. Yan po. At ipapakita ko rin po sa inyo kung paano natin i-convert sa 4-pin CDI yung ating CDI ng Euro 150. Yan, halimbawa, i-convert natin sa 4-pin CDI or battery operated CDI yung ating motor. Bakit natin i-convert sa 4-pin CDI yung ating CDI? Yan, kapag nag-convert tayo ng CDI ng ating mga motor, yan, bakit nga ba natin siya kino-convert sa CDI or 4-pin CDI battery operated? Kino-convert natin po yan kapag yung ating primary coil or sa ating stator ay mahina na ang supply or sira na yung ating primary coil sa kanyang stator. Yung black with red, mahina na yung supply na lumalabas sa kanyang black with red or wala na, sunog na yung kanyang primary coil. Diyan na po pumapasok yung ating pag-convert ng ating CDI. Pwede naman po nating palitan yung ating stator. Yun nga lang, mahal po ang original na yung ating stator. Yan po. Kaya kadalasan, kino-convert na lang po natin sa 4-pin CDI or battery operated. Yan po.
Dito po sa CDI na ito po yung pwesto ng bawat pin sa battery operated CDI or 4 pin. Yan po. Dito sa taas na bahagi, yan. Kapag nakaharap sa inyo yung socket, yan. Sa taas sa kaliwa, yan yung kanyang pulser. Sa kanan sa taas, yung ignition coil. Yung ACC wire supply dito sa baba. Dito sa baba, sa ground, yan. Ang tatandaan nyo na lamang po dito sa 4-pin CDI natin ay yung bawat pisto ng pin natin. Kung saan nakalagay yung pulser, ignition coil, ACC wire supply at saka ground. Dahil po pag bumibili kayo ng mga ganito, iba-iba po ang wire color coding. Kaya po, babase na lang po tayo sa pisto ng bawat pin. Yan po. Paano nga ba natin siya i-convert sa 4-pin CDI? Yan po. Sa pagko-convert ng 4-pin CDI or battery operated, hindi na po natin kailangan itong kill switch at saka primary coil, yung black with red, hindi natin kailangan yan. Bali, ito na lang po ang magiging connection natin, itong apat na ito. Yan po. Unahin natin yung black with yellow. Siyempre po, kapag nag-convert tayo, tatanggalin na natin yung wire sa socket. Yan. Ita-transfer na natin sa 4-pin CDI. Yung black with yellow, dito natin siya ikakabit dito sa pwesto na to. Yan. Yung ating black with yellow. Yan, dito natin ikakabit. Tapos yung kanyang pulser, yung positive, yung blue with white, dito naman sa pwesto na to. Yan. Yan, sundan nyo na lang mga sir. Yan. Diyan natin siya kakabit. Tapos yung negative ng ating 4-pin CDI, dito natin itatap sa negative natin. Yan. Dito sa ating stock na CDI, pagsamahin nyo na itong dalawa, yung green with white, yung negative ng pulser at yung green. Yan. Pagsamahin nyo na silang dalawa. Yan. Pagsasamahin nyo na silang dalawa dahil same negative lamang po sila. Tapos, dito natin itatap sa part na to, sa baba, sa kaliwa. Yan po. Tapos yung supply sa ating CDI sa 4-pin, yung part dito sa baba sa kanan, yan yung itatap natin sa accessories wire sa kulay black. Yan. Itap natin sa kulay black. Yan. Kapag nag-convert tayo, yan, pinakamalapit na wire na kulay black doon sa ating flasher relay. Yan po. Doon sa flasher relay, may kulay black doon. Doon nyo itap tong pin na to, yung wire na dito. Itatap nyo lang sa accessories wire sa kulay black. Yan po. Yan na po ay magiging supply ng ating CDI. Battery operated na po siya. At yun lamang po mga sir. Sana po ay may natutunan po kayo at naunawaan nyo po ang paliwanag ko po tungkol dito sa ating diagram ng ating Euro 150. Yan po. At screenshot nyo na lamang po yung ating diagram para po may guide po kayo kapag nag-troubleshoot po tayo ng ating mga motor. Yan. Applicable po to sa Euro 125, 150 at 175. At sa katulad na harness ng ating Euro 150. At yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po.